Magandang araw BSED Filipino 3. Bago tayo magsimula, pakisigurado munang naka-open ang inyong camera at handa na ang inyong module o notebook. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napapanahong paksa na mahalaga hindi lamang bilang mag-aaral, kundi bilang mga guro sa hinaharap. Ito ay ang media literacy. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito muna ang ating layunin. Una, matukoy ang iba't ibang uri ng media at ang epekto nito sa lipunan. Pangalawa, maiuugnay ang kahalagahan ng media literacy sa pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, naipakikita ang kakayahang gumamit ng angkop na wika, estilo at teknikal na aspeto ng komunikasyon, alinsunod sa target na audience at layunin ng media. Ngayon ay dumako tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Una ay ang kahulugan ng media literacy. Pangalawa ay ang mga uri ng media literacy. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paksa. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang media literacy. Ano nga ba ang media literacy? Ginoong Garcia? Ang media literacy po ay ang kakayahang maunawaan, suriin at gamitin ang iba't ibang uri ng media sa isang mapanuri at responsableng paraan. Mahusay. Sa media literacy ay natututuhan natin kilalanin ang uri ng media, unawain ang layunin ng isang media content at masuri kung totoo o hindi ang impormasyon na ibinabahagi nito. Narito naman ang iba't ibang uri ng media literacy. Una ay ang print media literacy. Ang halimbawa nito ay ang dyaryo, magazine, aklat at flyers. Pangalawa ay ang broadcast media literacy. Halimbawa naman nito ay ang balita sa TV, radiodrama at talk shows. Pangatlo ay ang digital media literacy. Halimbawa nito ay ang websites, online news at blogs. Pang-apat, ang social media literacy. Halimbawa naman nito ay ang Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. Panghuli ay ang visual media literacy. Halimbawa naman nito ay ang infographics, memes, commercials at pelikula. Ang iba't ibang uri ng media literacy ay nagpapakita na napakahalaga nito sa makabagong panahon dahil sa dami ng impormasyon na ating natatanggap araw-araw mula sa iba't ibang uri ng media. Nakatutulong din ito sa atin upang tayo ay higit na maging mapanuri sa mga impormasyong ating natatanggap. Nagiging responsable rin tayong tagalikha at tagatanggap ng mga nilalaman. Higit sa lahat, nakatutulong ito sa pagtuo ng sariling opinyon batay sa tamang datos. Upang malaman kung kayo ba ay nakinig ng mabuti, ay may inihanda akong gawain na kung tawagin ay PAC o Paraphrase as you comprehend, na kung saan ibabahagi ninyo ang inyong mga natutuhan sa ating naging talakayan ngayon. Pangunahan mo nga Binibining Molina. Natutuhan ko po na ang media literacy ay hindi lang basta tungkol sa paggamit ng media, kundi tungkol ito sa pagiging mapanuri, responsable at matalino sa pag-unawa at pagbabahagi ng impormasyon. Husay. Ikaw nga Ginoong Soryo? Para naman po sa uri ng media literacy, mahalaga po na malaman ang iba't ibang uri ng media literacy upang mas maging epektibo at responsable tayong tagatanggap at tagalikha na impormasyon sa iba't ibang anyo ng media. Mahusay. Maraming salamat at mabuti ay may natutunan kayo. Bilang isang guro sa hinaharap, bakit nga ba kailangan pag-aralan ang media literacy? Sige nga Binibining Castillo. Bilang isang guro sa hinaharap, mahalaga pong pag-aaralan ang media literacy dahil ito ay isa sa mga susi sa pagiging epektibong tagapagturo sa makabagong panahon. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Panuto ay ipapangkat ko kayo sa 5 grupo at ang bawat grupo ay mamimili ng isang uri ng media literacy at gagawa ng presentasyon o pagtatanghal tungkol dito. Mayroon lamang kayong 30 minuto upang maghanda at pagkatapos ay itatanghal nyo ito sa klase. Narito ang mga maaaring gawin ng bawat grupo. Una ay ang print media literacy. Magazine. Maaari nyo itong gawin sa Canva at ipapakita lamang sa klase kasabay ang pagpapaliwanag ninyo kung ano nga ba ang print media literacy at kung paano nyo ito ginawa. Sunod ay ang broadcast media literacy. Maaari kayong gumawa ng talk show. Gagawa kayo ng simpleng talk show na tatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Pangatlo ay ang digital media literacy. Hahanap kayo ng napapanahong issue sa lipunan at gagawa kayo ng vlog. Pang-apat ay ang social media literacy.
Gagawa lamang kayo ng isang content at ipopost ito at nakatag sa inyong mga kaklase. Maaari nyo itong ipost sa Facebook or TikTok. Sunod ay ang visual media literacy. Hahanap kayo ng maaaring gawa ng memes tungkol din sa napapanahong isyong panlipunan. Para naman sa pamantayan. Tama at kumpleto ang impormasyon tungkol sa uri ng media, 5 puntos. Malinaw at madaling maintindihan ang layunin at gamit, 5 puntos. Maayos, malinis at kaaya-aya ang pagkakagawa, 5 puntos. Nasusunod na tagubilin sa gawain, 5 puntos din para dito. Ang lahat ng ito ay may kabuuan na 20 puntos. Para naman sa ating takdang aralin, gagawa kayo ng isang maikling balita na tatagal lamang ng 1 hanggang 3 minuto tungkol sa pangyayari sa inyong paaralan, barangay o komunidad. I-video ito at i-post sa TikTok at isend sa ating group chat. Ang pamantayan nito, nilalaman ay may 5 puntos. Malinaw ang boses at maayos ang pagkakaulat, 10 puntos. Maayos ang kuha ng kamera at may sapat na liwanag, 5 puntos. May effort sa presentasyon, halimbawa ay ang intro, background at props, 10 puntos. At may kabuuan itong 30 puntos. Yun lamang at maraming salamat.